Ngayon ay ikasiyam na araw ng bakasyon, June 9, naisipan kong magluto ng dinuguan para sa aking pamilya. Maaga akong pumunta sa palengke para makabili ko ng sariwang dugo. Yan, bumili lang ako ng mahigit kalahating kilong baboy, pinahiwa ko na, tapos hinugas-hugasan ko lang dyan para malinis. Pagkatapos kong hugasan yung karne, nilagay ko lang dyan sa container para ma-marinate bago siya gisahin. Mas masarap kasi kapag may lasa na yung karne bago mo siya gisahin. Nilagyan ko lang dyan ng Knorr seasoning, tansya-tansya lang yan mga mare. Pagkatapos, syempre, pampalasa, nilagyan ko ng MSG. So, syempre, mas masarap kapag maraming pampalasa. Konti lang po yung nakukuha ng kutsara, kaya konti lang din po yung nalagay. Tapos sumunod, nagyan ko lang ng paminta dyan. Yan. Dinamihan ko yung paminta, 2 maliit na kutsara na yan. Tansya-tansya lang din kasi mas masarap yung mas maraming paminta, mas malasa. Dinagdagan ko nga pala ulit ng Knorr seasoning kasi piling ko kasi konti. Tapos lamas-lamas lang ako dyan para kumalat yung lasa sa karne. Yan. Ayan, lamas-lamas lang ako dyan hanggang sa maikalat ko yung lasa sa kabuuan ng karne. Yung dugo naman na sinala ko na nakita ninyo kanina, nilagyan ko ng 2 kutsarang suka upang hindi magpulta-pulta mamaya pag hinalo natin sa karne. Nilagay ko nga lang din sa ref yung karne na minarinate ko ng siguro mahigit 30 minutes. Pagkatapos nga ng 30 minutes ay nagsalang na ako ng kawali. Yan. Hinintay ko lang uminit yung kawali, nilagyan ko ng mantika at nagsimula na akong mag-isa. Inuno ko ang sibuyas sa pagigisa. Hinalo-halo ko lang din yan at nung nakita kong medyo luto na yung sibuyas at saka ko dinagdag yung bawang. Yan. Pagkalagay ko ng bawang, hinalo-halo ko lang din yan para hindi masunog at yung apoy pala ay nasa mahinang apoy lang para hindi masyadong masunog yung bawang. Hintayin lang natin yan maging golden brown para maging mas masarap at malasa yung ating mga lutuin. Pagkatapos nga pala niyan, isinunod ko na yung luya. Yan, konti lang po yung nilagay kong luya kasi ayokong ma-overpower ng luya yung mga sangkap na pampalasa na nilagay ko. Ang luya naman nilalagay lang para matanggal yung lansa ng karne at ng dugo. Yan, hinalo-halo ko lang din yan ng ganyan. Tapos, isinunod ko na rin yung patis. Yan, hinayaan ko lang kumalat yung patis sa sibuyas, bawang at luya. At saka ko inilagay yung karne. Yung karne po ay isasangkot siya lang natin sa patis. Hayaan natin lumabas yung natural na lasa ng karne. Tsaka natin lalagyan ng tubig mamaya para lumambot yung karne natin. Yan, halo-halo lang tayo dyan hanggang sa maikalat natin yung lasa sa karne. Pagkatapos nating haluin yan, tatakpan natin yan ng mga ilang minuto para naman manuot yung mga lasa sa karne. Pagkalipas ng ilang minuto, magiging ganito na ang itsura ng ating ginigisa. Lumalabas na yung natural na mantika ng ating karneng baboy. At syempre, for the halo lang ako diyan para mas lalong sumarap. Pagkatapos niyan ay tatakpan ko uli para mas lalong lumabas yung mga mantika ng karne. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita niyo na ganyan na ang itsura ng karne natin. Nasangkot siya na natin sa patis, na-absorb na yung mga pampalasa na nilagay natin kanina, kaya for the halo na lang ulit tayo dyan. After natin mahalo, syempre, lalagyan na natin ng tubig para lumambot yung karne. Palambutin lang natin yung karne ng 20 to 25 minutes pagkatapos natin haluin, takpan natin para mas mabilis yung paglambot niya, mas madali lang siyang maluto. Pagkalipas ng 20 minutes, malambot na yung karne natin, halu-haluin lang natin yan dyan, ng ganyan. Depende sa inyo. Kung gusto nyo pa mas malambot pa dyan, pwede kayong mag-add pa ng ilang mga minuto. Ilagyan ko lang pala dyan ng 4 cubes at nilagay ko na rin yung sili, hinaluha-luha lang. Tapos, tsaka ako tinakpan ulit. Kung makita kong malambot na yung karne, nilagyan ko lang yan ng suka.
Yan. Huwag nating hahaluin pag nilagyan natin ng suka para hindi mahilaw yung suka. Pagkatapos niyan, ayan, halo ulit ako kasi luto naman na yung suka. Halo-halo lang tayo dyan hanggang sa maluto tayo at magdadagdag ulit tayo ng sangkap diyan. Nilagay ko nga lang din yung dugo kanina. Yan. At saka ako sinala-sala para walang sumamang mga buo-buong dugo. Nilagyan ko lang ng kalahating sachet ng Magic Sarap yung ating lutuin para mas lalong maging masarap. Hinalo-halo ko lang din yan. Pagkatapos ay nilagyan ko ng asin, mga konting asin at asukal, pampabalanse ng lasa. Pagkalipas ng ilang minuto, kumukulo na yung karne, nilagyan ko ng konting gata. Kung kumama, baka naman, hinalo-halo ko lang din yan. At nakita kong medyo malabnaw yung sabaw, kaya gumawa ako ng slurry para masarap naman kainin kapag yung tamang lapot lang ng sabaw, mas masarap kapag ganun. At makalipas na ang ilang minuto, ready na ang ating pork dinuguan. Ang sarap-sarap. Kain na tayo!